Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan ng mga watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like yung energy mo, nasisense ko na may mga bagay dito na pinag-iisipan mo ng malalim, ina-analyze, and alam sa sarili mo na andun yung pagdarasal na gusto mo makuha yung mga gusto mo, yung magpapasaya sa puso mo. May mga memories ka na naaalala mo sa past na nagpapasaya sa puso mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na nagkakaroon ka ng bagong plano, ideas, or may parating na bagong komunikasyon na alam mong mahalaga dun sa sitwasyon na yun. Unti-unti naman na naghihil yung mga nangyari sa past. Some of you, pwedeng meron kang iniisip na lugar na puntahan or lumipat ng tahanan or ng place. Gusto mong baguhin yung mga bagay na nangyari na or tapos na. Pero may mga sitwasyon kasi na hindi natin ganun kadaling mababago. Pero para sa'yo, mas gusto mong harapin na lang yung mga bagay na pwede mo pang maayos. You can't move or may mga bagay dito na iniisip mo na hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-umpisa dahil pwedeng kailangan talaga na may gawin ka doon at ikaw lang din yung makapag-isip kung paano mo marirelease yung sarili mo dyan. Iniisip mo na mag-invest. Pwedeng mag-invest sa business, involve yung pera, or sa career, or iniisip mo kasi na paano ko kaya mapapalago tong financial ko. Kasi gusto ko na makapag-ipon, na makatulong. Iniisip mo kung paano mo mapapalago yung financial mo. Someone wants to come back sa buhay mo. Some of you naman, you want to share kung anong meron ka. You want to help others. May team up, collaboration na parating. Some of you, pwedeng merong aayusin ka dito inside the house. And nakikita ko dito na you're trying to balance yung mga sitwasyon ngayon na meron dun sa buhay mo. Some of you, kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya para doon sa mga dumarating sa'yo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon para hindi ka magkamali. Clarify natin ang Ace of Swords, Nine of Cups, and Seven of Swords. Ang nakikita ko dito, may parating dito na talagang hiniling mo rin talaga to.
And pwedeng sa movie naman, communication about sa nangyari sa nakaraan. Sa movie naman, may mga pinaplano ka dito na gusto mong tapusin. Clarify natin ang Five of Swords. Wheel of Fortune and Ten of Pentacles. Mayroon ditong parating sa'yo na peace and harmony, some of you, abundance and prosperity. Andun yung mga pagbabago na gusto mong mangyari na darating na new cycle para sa'yo. Pwedeng some of you naman, merong travel with family na magkakasama-sama kayo. Andun yung masaya, ini-enjoy, sineselebrate yung moment na to. Some of you naman, pwedeng may pagbabago dito na buhay, which is nagkakaroon ng financial na maganda. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Seven of Cups and Seven of Cups. Hindi ka pa makapag-desisyon ngayon kung ano or saan mo ilalagay, kung saan ka mag-i-invest. Naguguluhan ka pa. Kaya pinag-iisipan mong mabuti kung tama ba, kung dun mo i-invest yun or kailangan ba na pag-isipan muna. Clarify natin na ang Three of Pentacles. Seven of Swords and Ace of Swords. Meron ditong darating sa'yo na opportunity or some of you passion to na bago, kakaroon ng something na hindi maganda. Pwedeng may nagsisinungaling dito. Or some of you, you're thinking what strategy you can do para ma-build mo yung future mo, yung financial mo. Clarify natin ng Six of Swords. Temperance and Queen of Swords. May mga itatama ka dito. Kailangan mo lang talaga na pag-isipan ng maayos, ng maigi. Kasi alam mo sa sarili mo na handa ka na Any time, haharapin mo to. Clarify natin ng The Hangman. The Fool and the Empress. Meron ka ditong bagong journey na darating para sa'yo. Some of you naman, ngayon mo naiisip yung importansya ng sarili mo, ng mga pangangailangan mo. At pinag-iisipan mong mabuti kung ano pa ba yung makakabuti para sa mga gusto mo. Kasi andun yung value and worth na gusto mong ibigay sa sarili mo. Marami kang pinagdaanan at alam mo mahalaga din na nakukuha mo rin yung mga pangangailangan mo. Clarify natin ang Six of Cups. Page of Cups and Six of Cups. May mga pangarap ka pa na gusto mong matupad pagdating sa pamilya. Pwede ma-involve na bata dito or kapatid.
Some of you naman, meron ditong past person na iniisip niya na pero pwedeng may mga plano siya na bumalik talaga sa'yo. And ibigay yung maglaan ng oras, ng panahon para sa'yo. Kasi ngayon niya nakikita yung kahalagahan mo. Clarify natin ang temperance. 7 of Wands and Judgment. Nakita ko na may hingan mong magdesisyon dun sa mga nangyayari at tumayo pa rin kahit ang dami mo ng pinagdaanan dun. Ipaglalaban mo pa rin yung para sa'yo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there to attract, heal, or balance. A relationship that snuggle more closely with your loving Creator as you feel safe and loved within. So shall your other relationships bloom and prosper. Ang mensahe ng iyong gabay na yung relasyon natin sa Diyos Ama ang pinakamahalaga. Dapat maganda yung connection natin kay God dahil doon nagsisimula lahat. Doon umiikot lahat. At kapag maganda yung connection mo kay God, ganun din yung papasok sa buhay mo. Yung darating sa buhay mo, maganda rin. Kasi, na-attract niya lahat. Yung healing, yung magandang mga darating para sa'yo. Kasi, maganda yung connection mo sa Diyos. Basta magdasal ka lang palagi at alamin mo sa sarili mo kung ano yung magpapasaya sa puso mo at iyon yung i-attract mo. At itong yung reading, Libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.